Boom sa FIBA courts. Buong mundo ang napalingon nang makipagbakbakan ang Gilas Pilipinas sa New Zealand Tall Blacks sa isang 69-66 thriller na kahit nauwi sa 3-point loss, parang panalo pa rin sa puso ng bawat Pilipino. Sa isang gabi na punong-puno ng emosyon, intensity at pride, isang bagay ang malinaw. Nagbago na ang tingin ng mundo sa Gilas. At hindi ito galing sa atin mismo, kundi mula sa kampo ng kalaban. Si Jordan Ngatay mismo ang umamin. For sure, easily. Oo, madaling nagbago ang perception nila sa Pilipinas. Hindi na raw undersized. Hindi na basta scrappy underdog. Iba na ang Gilas ngayon. Wala si Kai Sato, ang 7'3 anchor na patuloy pang bumabalik mula sa ACL recovery sa Japan. Maraming nagduda kung kakayanin ba ng frontline ang physicality ng Tall Blacks. Ngunit sa halip na umurong, tumindig ang Gilas. Sina Quentin Moyer-Brown, Junmar Fajardo, Justin Brownlee at Dwight Ramos ang nagsalo ng responsibilidad sa loob. Ang dating narrative na maliit at kulang sa height, nabura sa loob ng 40 minutes ng bakbakan. Ayon kay Ngatay, hindi na daw pwedeng maliitin ang Pilipinas. May size na, may versatility pa. Nagsimula ang laro sa hindi magandang defense para sa Gilas. Nagkaroon ng double-digit deficit. Umabot sa 11 points ang lamang ng New Zealand sa first half. Ramdam ang physical edge ng Tall Blacks, ang banggaan sa ilalim, ang outside shooting na pumapasok sa crucial stretches. Ngunit sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, hindi bumigay ang koponan. Dahan-dahang hinabol ang agwat. Sa third quarter, nagsimulang gumana ang depensa. Nag-adjust sa rotations, mas naging agresibo sa half defense, at mas naging composed sa ball movement. Dito pumasok ang gulat factor. Si Meliora Brown, tahimik pero matatag sa ilalim, nagbigay ng defensive presence. Si Junmar, gamit ang experience at positioning, nakipagsabayan sa physical bigs ng New Zealand. Si Brownlee, hindi lang scorer, kundi facilitator, nagdala ng leadership sa crucial stretches. At si Dwight Ramos, gamit ang kanyang length and versatility, nagbigay ng perimeter defense and transition opportunities. Biglang nag-iba ang tempo, biglang naging dikit ang laban. Pagpasok ng fourth quarter, parang naging test of will na ang laro. Hindi na ito basta skill versus skill. Puso laban sa lakas. Nakahabol ang Gilas. Nagkaroon pa ng pagkakataong maipanalo sa huling segundo. Ngunit sa buzzer-beating attempt ni Ramos mula sa 3, hindi pumasok ang bola. 3 puntos ang naging pagitan. 69-66 final. Isang heartbreak na ramdam hanggang sa huling upuan ng arena. Online, sumabog ang reaction. May halong luha at galit ang ilang fans. Isang press lang sana, isang possession lang sana ang naayos. Ngunit mas malakas ang alon ng pride. Maraming nagsabing parang moral victory ang laban. Sa kabila ng pagkawala ni Kai, nakipagsabayan ng Gilas sa isang koponang kilala sa size and international pedigree. You can never count the Philippines out. Dagdag pa ni Ngatay. At iyon ang pinaka-importanting mensahe ng gabi. Sa global context, hindi maliit ang epekto nito. Ang New Zealand ay isang established basketball nation sa Oceania. Kapag sila mismo ang nagsabing nagbago na ang pananaw nila sa Gilas, may ibig sabihin iyon. Hindi na tayo basta team na dinaanan sa bilis. May interior presence na, may defensive backbone, may identity na unti-unting nabubuo sa ilalim ni Cone. Ang electric atmosphere sa arena, ang suporta ng crowd, ang intensity ng bawat possession, lahat ito ay nagpapakita na seryoso ang Pilipinas sa pag-angat sa FIBA stage. Ngunit hindi maiiwasan ang tanong, paano kung nandyan si Kai? Marami ang naniniwala na kung kompleto ang frontline, baka iba ang naging ending. Ang kanyang height, rim protection, and shot-altering presence ay maaaring nagbago sa ilang crucial possessions. Ngunit sa kabilang banda, ang laban na ito ay patunay na hindi lang isang tao ang pundasyon ng Gilas. Collective ang effort, system-based ang identity, at kahit wala ang 7'3 anchor, kaya nilang lumaban. Ang mas malaking larawan dito ay ang evolution ng team. Hindi na sila umaasa lang sa individual brilliance. May structure ang offense. Mas disiplinado ang depensa. May composure kahit hinahabol ang lamang. Oo, may lapses sa endgame execution. May spacing issues. May ilang rush decisions sa huling minuto.
Ngunit iyon ang bahagi ng growth. Ang mahalaga, nagkaroon ang fight hanggang sa huling segundo. Para sa buong Pilipinas, ang laban na ito ay mula heartbreak tungo sa hope. Hindi ito simpleng talo. Isa itong mensahe, isang paalala na ang Gilas ay hindi na basta undersized. Isa na silang team na kayang tumayo laban sa physical guards. At kung gaano na kaya ang kaya nilang kung ganito na lang ang kaya nila ngayon, paano kapag bumalik si Kai sa full strength? Paano pa kapag mas tumibay ang chemistry at execution sa July window? Sa social media, ang wave ng suporta ay malinaw. Pride sa comeback, excitement sa bagong identity, paniniwala na ito ang simula ng mas malalaking panalo. Ang dating label ay napalitan ng respeto. Ang dating duda ay napalitan ng pag-asa. At sa bawat salita ni Ngatay na pumuri sa Gilas, mas lalong tumitibay ang narrative na ang Pilipinas ay hindi na basta underdog, kundi contender na unti-unting nagigising. Ano ang susunod? Revenge game ba sa July? Mas maayos na endgame execution? Pagbabalik ni Kai para kompletuhin ang puzzle? Isa lang ang sigurado. Ang laban na ito ay naglatag ng pundasyon. Ang 69-66 ay maaaring talo sa scoreboard, pero sa global perception, panalo ang Gilas. At sa bawat sigaw ng Laban Pilipinas, ramdam na ang bagong yugto ng Philippine basketball ay nagsimula na. Gilas Nation, ang tanong ngayon, handa na ba tayong makita ang susunod na gulat? Dahil kung ito ang preview ng hinaharap, malinaw, hindi na basta lumalaban ang Gilas. Nananakot na sila. Sa dulo ng laban na ito, malinaw ang isang bagay. Hindi na pwedeng maliitin ang Gilas Pilipinas. Oo, 69-66 ang final score at 3 puntos lang ang pagitan na nag-iwan ng kirot sa dibdib ng bawat Pinoy. Oo, masakit ang buzzer miss at ang pakiramdam na konti na lang sana. Pero kung lalaliman natin ang tingin, ang gabing iyon ay higit pa sa isang close loss. Isa itong deklarasyon na nag-evolve na ang identity ng koponan. Hindi na sila yung dating tinatawag na undersized at madaling mabuli sa ilalim. Iba na ang tindig. Iba na ang tapang. Sa kabila ng pagkawala ni Kai Soto, napatunayan ng frontline sina Junmar Fajardo, Quentin Mayorabran, and Justin Brownlee at Dwight Ramos na kaya nilang makipagsabayan sa physical giants ng New Zealand. At hindi lang basta sabayan, kaya nilang itulak hanggang sa huling segundo. Ang papuri mismo mula kay Jordan Ngatay na you can never count the Philippines out ay simbolo ng pagbabagong pananaw ng mundo sa Philippine basketball. Hindi na tayo basta sentimental team na dinaanan sa puso lang. May sistema, may size, may structure. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.